mag-aayos muna ako. I want to be pretty. At iiyak ako pag hindi ako nakapag-lipstick at nakapag-makeup na. Pag tiningnan ako ay lolang-lola na uugod-ugod at wala nang kaayos-ayos. No, my friends and friendship. I want to be pretty. Kahit matanda na ako, may remedyo pa naman. O, diba, my friends and friendship? Good morning! Welcome back to my channel. It's Mama Ella Bolano. It's morning here. Kagigising ko lang at si Zoe ay pumasok na sa school dahil nandito ang mami niya. Hinatid na siya doon. So my friends and friendship, nagre-ready ako ngayon. Hindi pa, tulog pa si Papa Dudes. Nagre-ready ako ngayon. Tulog na tulog pa siya. Nagre-ready ako ngayon dahil may appointment siya ng 10 o'clock. Kaya nakapagkakahilamos ko pa lang at magre-ready na kaagad ako para pagising ni Papa Dudes ay kakain na lang siya. 10 o'clock ang appointment niya o 10:30 yata. Kaya magre-ready muna ako para pag gising na ni Papa Dudes, papakainin ko na lang siya coffee lang at saka bread. So my friends and friendship, today is Wednesday. At maganda ang panahon, kaya lang sobrang lakas ng hangin. Kahapon pang sobrang lakas ng hangin, my friends and friendship. Kala mo ay may bagyo na signal number 5. Sobra. Kaya, kumusta kayo dyan, my friends and friendship? Sana lahat kayo ay happy. Kahit anumang problema ang pinagdadaanan, don't forget your smile. Parating ililitaw niyo ang inyong mga ngiti sa inyong muka at sa inyong labi. Talagang huwag ninyong dibdibin lahat ang problema. Yun parati ang aking pinapaalala sa inyo. Dahil si Mama El expert na dyan. Noon pa man, nung maliliit pang mga anak ko, my friends and friendship, puro problema. Pero hindi naman talaga nawawala ang problema sa tao. Kakambal na natin yun. Kaya lang, dinadala ko lang ang problema. Hindi ako my friends and friendship yung taong nag-i-stay ako sa problema na dyan lang. Kundi parati pa rin akong happy, nakangiti. At yung problema, iniisip ko rin. Pero sinusundan ko ng aking katawan kung paano ko masosolve ang problema. Kaya diba ngayon? At salamat naman sa Diyos ay parang pag tumatanda ka na ay okay lang ang buhay. Lalo na stable ng mga anak. Yun bang, hindi pa rin masasabing walang problema. Lahat tayo nabubuhay na may problema at hindi mawawala ang problema. Kaya lang, yung mga problema lang ng mga mild lang. Ingat lang kayo parati, okay? So, mag-aayos muna ako. At tagal-tagal ko rin na hindi din nakalabas. Nakalabas din pala ako. Nakapunta pala kami ni Papa Dudes nung isang araw sa Baleho sa pag-pick up ng aming mga gamot. Grabe, lakas ng hangin, oh. Pag tinitingnan ko dito sa bintana, May birthday na naman kami. Yung birthday ng apo kong si Liam, yung anak ng babae kong si Judella. Kaya atlak-patlak lang. Mayroon naman si Mama Ella na magluluto na naman ako kasi nagustuhan nila ang aking nilutong beef steak. Yung beef steak na niluto ko noong birthday ko, kaya sa request nila, Mama, magluto ka ng beef steak. Kaya magluluto ako ng beef steak. Pero hindi na ganong kadami. Ang mga bisita lang naman, I think nila is yung mga, yung kaklase. Yun ang kaklase lang ang bisita lang. At saka yung mga parents, nasasama naman talaga ang mga parents, diba? Kaya magluluto ako, kung ano pa, parang 3 putahe yata ang aking lulutuin. Kasi, yung mga patlak-patlak lang kami. Ganon kami pag magpa-party, my friends and friendship, ay nagpapatlak-patlak kami. Para hindi naman mabigat sa isang tao. Kaya yun, nagbabalak din kami ni Papa na minamachikan ko lang si Papa na magbakasyon. Pero let's see, tingnan natin next year ang sitwasyon ng kanyang katawan, ang kanyang health. Kasi gusto talaga niyang makapagbakasyon. Sabi niya, habang tumatagal nangihina na ako. Kaya habang ngayon medyo malakas pa ako, kailangan kahit makapagbakasyon man lang ako. Kaya yun, ang inano niya sa anak. Kaya sabi ng mga anak niya, kaya matyagan mo lang, pero kailangan kuhanan daw ng insurance ang kanyang ang aming ticket para for in case of emergency ay makabalik ka agad. Nauna na akong kumain. Kumain na kapag nung kumain kanina si Zoe ng oatmeal din nagluto ako sa kanya ay
nag-ready na kaagad din ako at kumain na din ako. Tapos kumain ako ng isang pandesal at uminom ako ng coffee. Para mamaya si Papa niya lang ang kakain. Kasi ganun pag may appointment kami. Dito kasi may friends and friendship. Pag hindi mo napunta ng appointment, ay magbabayad ka ng $50. Kaya, kailangan ay wala pa eh. Yung dialysis ni Papa is, drain na, malapit na yan, my friends and friendship. Kaya, yun ko na lang. Ayos muna ako para, yun bang, hindi na ako magmamadali mamaya. Ito na kasi my friends and friendship, kailangan ko nang mag-retouch ng sarili ko dahil pag hindi mo gagawin, ay talagang tatanda ka talaga pag hindi ka marunong magdala sa sarili mo. Kaya sabi ko, hanggang uugod-ugod na ako, hindi ko kakalimutan pa rin ang magpaganda. Hindi ba, my friends and friendship? Pwede pa namang naremedyohan ang ating mga beauty pag tumatanda na. Kung huwag mo nalang pabayaan na sabihin mo, matanda na ako, I don't need that. Hindi, mali kayo, my friends and friendship. Habang may buhay, ay kung pag-asa mo nilang yung good health, di ba? Nakasalalay lang naman doon ang ating mga sarili. Kaya sabay na natin na ayusin din ang ating mga mukha. Dahil talagang sa katandaan, oo, may edad na talaga ako. Nandoon na talaga ang edad ko at hindi na mapapigilan yon. Kaya wala na tayong magagawa doon, di ba? Kung dito lang naman kasi ako sa bahay, hindi naman ako tama na sa akin ang mag-lipstick at maglagay ng eyebrow. Kaya pag umalis naman ako kasi nandun ang mga doktor ni Papa, nagpapaganda naman ako ng kahit kaunti para sabihin naman nila na hindi naman ako napapabaya sa sarili dahil nag-aalaga na nga ako ng pasyente. Tapos pinababayaan ko pa ang sarili ko. Kaya yun, inalagaan ko lang na kahit papaano ay mariremedyohan pa rin ang ating itsura sa kabila ng lahat na 70 years old na ako. Kaya sabi ko hanggang sa pagtanda ko, kahit saan man ako makarating, halimbawa, tatanda na ako, hindi ko iwawalay sa akin ang aking mga lipstick. Yun na yun eh. Simula noon, ito na ang aking ginagawa. Wala namang bawal sa lahat ng bagay eh. Sarili mo naman. Kaya kailangan mong ayusin lang ang sarili. Yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Kahit anong mangyari, huwag ninyong kakalimutan ang inyong mga itsura. Talagang i-fix ninyo hanggat kayang i-fix. Kaya dahil pag pinabayaan mong ganon, talagang ganon na lang. Wala nang mangyayari na sinundan mo na ang edad mo na okay, go forward, susundan kita. At pag tumanda ang edad, itatanda ka na rin. Ang dami ko pang makeup, kaya hindi ako bumibili. Uso na naman ngayon ang sipon. Allergy season na naman ngayon, my friends and friendship. Kaya ako nga, nagpa-flu shot na pala kami ni Papa Dudes. Nagpa-flu shot na kami nung isang araw. Pero ngayon, pag may time ngayon, ay magpapa-COVID shot ako ngayon. Naglalagay naman ako ng ganito, ng blast on. Ito lang naman ang ginagamit ko, maliit lang, yung MAC. May ubos na itong ko eh. Meron ako ditong gusto ko rin. Yung itong yung Roly Poly Rosy. Ito, ubos na Clinic ito, my friends and friendship. Ito na hindi ako nakapagpunta sa Ulta. Ang ginagamit ko rin, yung ginaganon-ganon. Pero mas gusto ito, nagustuhan ko. Dahil masyado siyang creamy. Yun ang gusto ko, yung parang cream. Wala na, pero pwede pa namang magamit. May mga ako, my friends and friendship. Meron ako mga pilik. Yung pag tumatanda ka na pala, ang ating mga pilik mata ay talagang nag-ano na, yung nalalaglag, nagninipis. Kaya naglalagay ako ng false eyelashes, yung magnetic. Pero kung mga ganito lang naman na mga ordinary, hindi ako naglalagay. May mga okasyon lang. Ito yung mga lipstick kong pinagpapalit-palitan. Yan ang mga kulay ko. Yan, pinagpapalit-palit ko yan. Ayan, mga liquid yung mga stay. Yung 24 hours stay lang siya. Yung katulad itong ginagamit kong to, ay ito naman siya, yung siya, yung nurse siya ng yung sa MAC. Ano bang kulay ito na, hindi ko
ko natatanda, hindi ko nakikita ang kanyang kulay. Meron naman akong mga lipstick na ginagamit. Ito may mga ganito ako. Ang hilig-hilig ko talaga mag-collect ng lipstick, my friends and friendship. Bukod sa mga ganyang liquid, dami-dami ko din ng mga mga iba't ibang brand na mga lipstick. Ayan. Ayan. Mga iba't ibang brand yan. Lahat. Ito. Sobra dami. Ayan. Kaya minsan nakakalimutan ko na yung iba. Ito yung ginagamit yung mga ganito. Ayan. Ito yung mga L'Oreal. Ito yung aking mama. Kasi ito lang naman my friends and friendship ang aking happiness. Mayroon akong Anastasia. At ang mga ginagamit ko like, ano ba yun ito? Sephora. Sephora. Ayan yung aking Chanel na lipstick. Ito binigay lang to sa akin ng isang estudyante ko noong high school na nagtatrabaho siya sa duty free. Itong Sephora. Ginagamit ko ito kung may mga pupuntahan ako na walang handaan, pero pag may mga birthday, ang ginagamit ko yung stay lang para hindi dumidikit at hindi na aalis kaagad. Dami pa yan, my friends and friendship. Ayan pa, ano kayang kulay ito? Minsan nakakalimutan ko na. Ito, ano to? So, sa lipstick, my friends, mayaman ako sa lipstick. Pero sa pera, hindi ako mayaman. Ito yan yung sa mata, sa kilay ko. May mga lip liner din ako. Dami-dami ko mga lip liner. My friends and friendship andito. At ito lang ang aking ginagamit, yung pencil. Kasi ayaw ko na ng ganito. Ginagamit ko rin minsan dahil minsan kumakalat. Liquid kasi siya Ito lang ang ginagamit ko. May easy lang siya. Pag naggawa ko ng kilay, ay easy lang siya. Yung inaano ko lang, yung ginaganito ko lang Yung binili ko lang ito sa Sephora. Ganyan lang. Ayan, ganun lang naman. At tapos i-brush ko. Dami ko yung basta parang may sakit ako sa mga pang beauty, sa mga pang paganda. Gusto ko talaga pag nagpunta ako sa isang store, pag nawawala ko doon ako makikita. Nung birthday ko, may mga gift card ako sa Macy's. Ay hindi ko pa nagamit. Mga $100 siguro, pero it might be na this weekend ay pupunta din ako doon. Ito binigay sa akin ng pamangkin ko. Mahal din ito, yung yung mga fashion niya, may mga sign, yung bang lucky daw. Meron din ako, binigay din ito ng anak ko, binili niya sa sa Korea. Ayun. May mga kasi ito, may mga meaning, nakakalimutan ko na. At mayroon pa akong, mahilig ako sa mga ganitong bracelet, yung mga medyo gold kong mga bracelet. At saka tinatago ko lang muna. Ginagamit ko lang sa mga special occasion. At marami na akong nawawala na hikaw sa akin. Kasi kaya hindi ako nagagamit ng mga yung tunay pag umaalis ako. Dahil nawawala, maraming hikaw na akong nawala. Ay, hindi ko pa pala sa inyo na kwento. May ring ako. May gandang ang sing-sing kong yun. Saan kaya ang kasama niya? Meron ditong isa na ibang klase naman. Nagpunta ako kasi maluwag-luwag ng kaunti yun Sa akin, maluwag yun, my friends and friendship. Hindi ko napansin, may isa siyang kasama ka rin, hindi ko napansin dito sa kamay ko, medyo parang maluwag-luwag siya. Yung madalang, sinuot ko kasi, parang masarap kasi isuot Basta pagpunta ko ng casino, pag uwi ko na, napansin wala na sa kamay ko, nahulog siguro sa casino. Kaya sayang yun. Parang lang yun, 14K, pero medyo maluwag. Matagal na yun. Hindi kasi ako nagsusuot ng mga tunay-tunay na mahilig ko sa mga fashion. Sinuot ko lang, ewan ko kung bakit sinuot ko yun. Siguro, sa pagpindot-pindot ng machine, baka hindi ko napansin na hulog. Kasayang. At American Gold yun, 14K. Pag 14K kasi dito, yung magandang American Gold, ito 14K, itong aking sing-sing na to, hindi nagpipay, hindi talaga yung kulay niya, yung parang maputla na gold, pero maganda talaga ang tamanyo ng mga gold dito ng 14K. Hindi yung masyadong yellow kasi ayoko naman yung yellow yung nakita. Gusto ko yung mga ganito lang kasi dito American, ito 14K Yun 14K yun, nawala. Ay, maano pang gagawin ko? Alang iyak ako. Wala na lang. Yun lang. Sayang yun. Okay, my friends and friendship. Tapos na ang dialysis. Nagsasabi end of the therapy na. Kaya ito, okay na ako.
nakapag ayos na ako ng aking sarili. Pala mukhang tao naman si Mama Ella. Dahil parati lang nakastuck dito sa bahay. 70 years old. Pag sa bahay lang na walang ka kurat-kurat sa sarili, talagang matanda ka na. Kaya ang ginagawa ko na lang, my friends and friendship, ay anong gagawin ng mga pangpa-beauty ko rito, mga lipstick ko, mga makeup ko, kung nakatungangal ako, nakaupo. So I need to be pretty, my friends and friendship. Gusto kong ganyan lang ako hanggang sa tumanda na ako. I want to be pretty. At iiyak ako pag hindi ako nakapag-lipstick at nakapag-makeup na. Pag tiningnan na ako ay lolang-lola na, uugod-ugod at wala nang kaayos-ayos. No, my friends and friendship. I want to be pretty. Kahit matanda na ako, may remedyo pa naman. O, diba, my friends and friendship? At ika muna, ayusin ko muna si Papa Dudes at ready na. Okay. Tapos na, my friends and friendship. Tapos nang ialis ang dialysis ni Papa Dudes at nagbibihis na din siya. Para... Kakain pa ba tayo? Pag pasok? Pag alis? Kakain ka? Babaonan na lang tayo ng kape? What do you think? Oo, man. Papa man, no? 10 kailangan, before 10, aalis na tayo. Alam niyo, my friends and friendship, yung may card ako noong sa birthday kong binigay sa akin, ay mayroon akong gift card na sa isang, sa Marshall. Kaya, nakabili ako ng itong blouse, na hindi blouse, yung parang blouse na din, parang jacket. Ito, pwede mo siyang, ito siya, at pwede mo din siyang i-open, kaya, i-open dito. Malamig kasi masyadong windy ngayon sa labas at pa-winter na. Alam niyo kung magkano lang to na, my friends and friendship, nung pumasok ako doon. Ayan siya, Magkano? Is only $11. $11 lang ang price. Kaya, tuwang-tuwa naman ako dahil nakakita ako ng $11. Pag nabili mo to sa mga mall, malamang na mas more than $11 pa to. Siguro mga nasa 20 o kaya sa mga bibili mo sa ibang mga store. Ang maganda dyan kasi sa Marshall, my friends and friendship, ay may mga signature talaga ang ano nila. Pero affordable. May mahal naman pero hindi naman gaanong kamahal compare doon mo ka bumili sa mall. Pero mas okay. Ngayon lang ako nakapunta doon dahil may gift card nga. Dahil ako talagang tao, walang tiyaga talaga magpunta like sa Ross or sa Marshall na maghanap ng mga damit ko. Talaga akong tiyaga doon dahil napapagod ako sa kakaganon kasi maraming nakahilera na nakahang sila doon. Pili ka lang ng size mo. Napapagod. Samantalang kung doon ka pumunta sa isang store o sa mga mall, ay doon na kagad ang target mo, ayun, maganda, o kuha na ako ng medium or large. Doon kasi ang dami. Kung magaling ka pumili, my friends and friendship, talagang makakakuha ka ng ang gaganda na may mga pangalan. Kaya lang wala akong time dahil matagal. Pag pumunta ka doon, kailangan doon lang ang iyong isip na maghahanap ka. Pero sobrang dami at maganda yung mga gamit, yung mga plate, mga kitchenware, ay ang dami doon. Kaya pag may mag-Christmas na may mga party, doon ako bumibili dahil may mga pangalan talaga siya na lumalabas. Ewan ko ba kung saan yung dad kinukuha yung mga dinadala dyan sa Marshall or hindi naman yun use, kundi mga ewan ko kung bakit mura siya. Mga mura, affordable talaga. Kaya happy na si Mama Ella at makalabas naman ng bahay. Ito namang pabango kong to, ang tagal-tagal ko maubos. Itong pabango mga 1 year na siguro to. Hindi na ako nagbibili, my friends and friendship. Ito na lang. Kulang na lang buong katawan kong lalagyan. Mabango. Ang Dolce & Gabbana ang mga ginagamit ko. Dati ang ginagamit ko is Estée Lauder na Pleasure. Pero nagsasawa na din ako doon. Pero kasi kailangan mild lang kasi sa akin ang mga pabango at allergy ako sa mga pabango na matatapang. Kaya yun ang aking mga ginagamit. Matagal na mga 1 year na yan. Ang Dolce & Gabbana na nabili ko, parang mahal yata to. Mga $75 yata. Hindi ko lang natandaan. Correct me if I'm wrong kung magkano. Pero matagal na yan. Kaya yun. So ready na ako, Papa Dudes. So get ready na din. So okay na ba ako, my friends and friendship? Ayos na ba? Pwede na bang hindi sabihin na 17 ang edad ko? Masyado akong curious, my friends and friendship, sa edad ko. Kaya ganun ang nangyayari sa akin.
Okay na ba? Okay, thank you my friends and friendship. At siya nga pala, may isa shoutout pala ako. Shoutout pala sa aking mga friends and friendship na group chat ko sa Kalibo Aklan. Yun ang mga formerly co-teacher ko noong nagtuturo pa ako sa isang school doon, sa isang private school. Kaya shoutout sa inyong lahat at maraming salamat sa mga nakapanood ng aking mga vlog at sa mga nag-subscribe. Shoutout kay Ruby Estrada, condolence my friend sa pagkamatay ng iyong biyanan. Shoutout din kay Fid de la Cruz, kay Nang Sonia de la Cruz, shoutout sa inyo. At sa sino pa ba yung mga iba kong mga friendship sa Aklan. Shoutout Manang Shirley and Manong Agosto Lentino. Shoutout sa inyo. At shoutout din pala kay Nora Taunan. Hi Nora, yun ang estudyante ko yata siya noong nasa high school. Kaklase ng anak kong si Junel. Nung doon ako nagtuturo sa isang private school, doon din siya ito nagtuturo. Nag-estudyante. Si Nora Taunan, shoutout sa iyo. Ingat ka lang parati dyan. At sa anak mong si Queenie. Hi Queenie! Queenie Taunan, shoutout sa iyo. At always take care and study hard. Mag-aral ka mabuti na. At shoutout din pala kay Bibi Ginelin sa Tabon Bata na Aklan, Bibi Ginelin Ramos, yung mga bata-bata na mga kaibigan ko doon sa aming isla sa Tabon. At shoutout din sa Canada kay Bim Navarrete. At shoutout din pala kay Paz Suarez. Yun ang bago kong subscriber. Thank you for subscribing my vlog. At sana ay huwag kang magsawang manood sa aking mga video. At itong si Paz Suarez ay from Zamboanga City. Ingat lang parati, Paz. At sana ay magkaroon pa tayo ng maraming video para may panoorin kayo. Thank you. So magre-ready na ako, my friends and friendship. At anong oras na ba? Time check is 9:10. Ang appointment is 10 o'clock. Kaya kailangan aalis na kami dito ng mga 10:40. Okay na ba? Ako, my friends and friends, hindi na mukhang 70 years old. Kasi parang lungkot na lungkot ako pag sinabing 70 na ako eh. Kaya sabi ko, wow, gawan ko ng paraan talaga na hindi ako mukhang 70. Smile always, my friends and friendship, para mukhang bata. Teka, my friends and friendship, bago ako umalis, liligpit ko muna yung higaan ni Papa Dudes. So far, my friends and friendship, ay update ko kayo kay Papa Dudes. Okay naman siya at sana ay patuloy lang ang ganyang pakiramdam niya kahit may sakit siya. Basta, okay lang ang pakiramdam niya at humaba pa ang kanyang buhay. Yun parang dinadasal ko, my friends and friendship. At sana, makauwi kami sa Pilipinas na kahit 2 weeks lang na bakasyon. Yun ang dinadasal ko kay God. Bigyan pa niya kami ng pagkakataon na si Papa Dudes makapag-uwi din sa bahay niyang wini-wish niyang makauwi muna. Kaya, tinatanong ko sa kanya, kaya matyagan ko lang muna siya at kung medyo okay, kukuha na kagad ako ng ticket na mayroong pwedeng refundable for in case na kung ano man na sana walang anong emergency na tuloy-tuloy na makapagbakasyon kami ng kahit 2 weeks. May aayusin lang ako at gusto naman ni Papa Dudes na makauwi sa bahay niya. Kaya i-ano ko lang, i-ready ko lang pag nag-sale ang ticket. Pero marami pa akong iaayos. Kailangan maka-order ako ng good for 2 weeks na mga solution na mga pang-dialysis niya. Yun, pero wala na akong madadala pag umuwi. Yun lang, sarili na lang namin at mga gamit ni Papa Dudes. Di bali, basta makauwi. O di ba? Kaya tara, punta na tayo sa kitchen. At bigyan mo na siya ng coffee at saka bread. Shoutout pala my friends and friendship. Sa mga friendship ko, sa aking group, sa aming mga group na mga formerly teachers sa Aklan College. Si Jing, shout out sa iyo, Ging Manolat, at pray lang tayo kung ano man ang nararanasan mo din ngayon na problema about sa asawa mo. Dasal na lang tayo, wala naman tayong magawa at ganun talaga ang buhay. Kaya binigay sa atin ng Panginoong Diyos ang ganyang mga problema na mag-alaga ng asawa. Yun ang nakatuka sa atin eh. Nung isinilang na tayo, yun ang nakatuka sa atin na we're gonna take care our asawa. Ganun talaga, kaya ingat lang at pray always and always be pretty ging. Huwag kang parating nahuhuli ka at parang luhaan ang mukha mo. Always ayusin ang sarili at malalagpasan lahat ang problema, maniwala ka. Okay? At shout out din pala kay Nilo,
Nilo Incognito, shout out sa iyo. At shout out din kay Suting sa Torrenya, at saka kay Nempa, yung principal namin sa high school dyan. At saka kay nang Lynn, kay nang Shirley Tolentino, kay nang Claire Chuco. At shout out din kay Friendship Lorna Arsenio, at shout out din kay Genevieve Malolos, at saka kay Tess na aking friendship prophetessa Ikinya. Sana magkita-kita tayo pag nandyan ako sa Aklan, chat ko kayo, and we're gonna see each other at magbanding-banding tayo sa bahay. Okay? 3 hours later. Kararating lang namin galing sa appointment. Dumaan ako sa Oriental Store at bumili ako ng pampano ito. 2 piraso is $11. Mahal pala ang pampano. Para isisigang ko. Lagyan ko ng itong ano ba to, yung ampalaya at saka sitaw. At mayroon naman ako doong kangkong sa labas. Pwede naman akong kumuha ng kangkong pa dyan. At you know my friends and friends, nakabili ako ng mangga. Hilaw siya. O dalawa. $1.99 ang isa sa Island Pacific. Malaki. Mayroong mangga ko. Ginib up ko na yung singkamas na binili ko. Dahil mahal ng singkamas. Pero nagbili ako ng bagoong alamang. Ito lang my friends and friendship. Kaya dumako naman tayo dito sa anak ko. Ayan ang kinakain niya. At ito naman kami manok. Ang ulam namin. Magluluto ako ng sinigang na pampano. Pero kailangan mangmuha muna ako ng talbos ng kangkong. Tara my friends and friends, kuha tayo. Kuha lang ako ng ilang piraso para may gulay. Ito, dami na to. Pwede na itong ihalo sa gulay sa pampano. Kahapon nakuhanan ko din yung doon yung aking kamote. Nagtalbos ako kahapon, ginawa kong salad. So, mamaya na lang my friends and friendship. Pasok muna tayo sa loob. May bagoong alamang. Kaya kung my friends and friendship, top. Magsisigang ako ng pampano. Ang pampano ay binabad ko muna my friends and friendship doon sa suka at saka sa asin. Marami kaming kamatis. Dahil marami akong kamatis sa garden galing, kaya haluan ko siya ng kamatis at sibuyas muna. Siyempre, lalagyan pa rin ng pang-asim bukod sa kamatis para mawala ang langsa ng isda. Dito kasi sa Amerika, alam naman ng mga lahat na nakatira dito sa Amerika, nababad sa ice ang halos ang mga isda. Kaya pag niluluto mo, ay parang doon talaga nang hinibabaw talaga ang may lasa, yung aftertaste sa isda. Talagang ganun, hindi ba fresh siya? Fresh kung tingnan, pero binabad naman siguro, ilalagay sa container para i-preserve kung saan pa to hinuli at i-deliver dito. Kaya ihaluan ko siya ng sibuyas at luya. Itong sibuyas, my friends and friendship, ay hinahati ko lang siya. Hindi pa ako nakapagligpit ng aking mga hinugasan. Kaya medyo masikip dito sa aking pinalalagyan. Ilalagay ko kagad ang pangpaasim. Ayun. At lagyan ko ng asin. Kaunti lang muna. At isasalang ko lang. Ayan. Isasalang ko muna. Of course, tatakpan. At lalagyan ko rin ng itong luya. Katulad ang sinabi ko noon sa inyo na may sakit ako talaga sa sibuyas. Pag makakita ako sa store ng sibuyas, kahit meron ako rito, bili pa rin ako ng bili. At ihiwain ko. Halo doon. Maraming luya para mangingibabaw, hindi lang sa ang mangingibabaw sa isda, kundi mangingibabaw ang amoy ng luya at sibuyas.
Lalagay ko na dito para pag magkuluan na, luto-lutuin ko muna. Ayan. Tapos, saan ka na? Sakala ko si Mikel. Ihalo ko na itong aking pampano mamaya pag kumulok na. Pero, itong aking gulay, itong pinamitas ko na kangkong, ito ang aking gulay ngayon. At mayroon ako naman dito nga haluan ko ng ampalaya at saka ng sitaw. Ang binili ko lang na sitaw ay nasisira pag marami. Kumukuha lang ako ng ilang piraso panghalo sa sinigang. Kumukulo na siya. Pwede ko nang ihalo itong aking binabad sa suka na pampano, my friends and friendship. Ihalo ko na habang kumukulo. Matagal kasi maluto ito nga pampano. Kailangan pakuluan mong maigi. Ayan, kumain ka na ng mango. Tatapon ko na itong ano. At ito ay aking naman na ihahalo. Mamaya, itong sitaw. Naugasan ko muna ito, my friends and friendship. Para mayroon akong lalagyan ng tapos mag-dishwash ako nito. Masarap ang lasa kagad. Kasi tinimplahan ko na my friends and friendship kanina. At ito, ihalo ko na itong ampalaya para medyo ang papait. Mawawalang lang sa pag medyo mapait-pait. At ipahuli ko na yung kangkong. Ilalagay ko na ito rito. Para lumambot. Tama na itong sabaw na ito. Hindi ko dinadamihan. Masarap. Maganda ng kaunti. Tapos tatakpan ko muna. At kailangan palutuin kong maigi. Kasi itong pampano matagal maluto. Minsan luto na sa labas. Tapos sa loob may dugo pa. Diyan alalay lang yung apoy. Okay, my friends and friendship. Maglilipit ako at magdidishwash ako mamaya na lang dahil marami pang aantayin kong mga plate na kailangan i-dishwash. Tara, my friends and friendship, kain tayo. Ito manggo. Sausaw sa bagoong. Hop. Luto na ang sinigang ko, my friends and friendship. Sarap siya. Medyo nagpait-pait daw sa ampalaya. Yun lang naman ang maganda para mawala ang langsa. Okay, ito siya Yan sinigang na pampano. Ay nako, my friends. Sobra sarap. Kaunti lang ang sabaw kong nilagay. At kakain na kami maya-maya. Si Papa, palagay ko hindi pa yung kakain, pero mayroon kaming chicken. Nabili sa Costco. Paborito ni Suwi. Po muna ako at manood ng TV. Manood muna ng TV si Mama Ella, tapos ako magluto at nakakain na sila. Kami lang naman ang kakain sa niluto kong yan. Si JR, si Papa at saka ako. Hindi pa maubos yan. Abutan pa ng 2 ari maubos. Si Chanel, sa pampano gusto niya ulo. Si Papa din ulo. Si JR wala na sa ulo. Gusto ni JR ulo. Dalawa lang ang ulo. Yun. Kaya paupo-upo muna at nood muna ng TV. Nang galing kami kanina sa doktor, ang gandang result ng mga lab test ni Papa. Yung dati na phosphorus na mataas niya, na nag-meeting talaga ang kanyang mga doktor ni espesyalista na kung paano ipababa ang phosphorus. Ngayon may ginawa sila at may prescribe silang gamot for phosphorus na tinatawag nilang phosphorus binder. Kaya yun ang ginagamit ni Papa. At so far, so good naman, okay ang result ng kanyang lab test. Hopefully na ang lab test niya yun ay magtuloy-tuloy. Kasi every month ay tinetest talaga ang kanyang may lab test talaga siya ni-required ang doktor. Tinitingnan kung alin ang tataas. Kung tumaas halimbawa ang phosphorus, pinabababa nila. Nag-a-adjust na naman sila. Pag tumaas naman ang albumin, ina-adjust nila. Dahil iba ang takbo ng kanyang katawan ni Papa ang pakiramdam pag isa doon sa kanyang mga test sa kanyang katawan ay tumaas.
Katulad ng potassium. Pag tumaas ang potassium, okay, less ng milk, less siya ng mga banana. Pero ang ginagawa ko sa banana, para hindi naman mawala ng vitamins, hindi naman mawala ng mineral ang katawan ni Papa or potassium o phosphorus, ay katulad sa banana, sa potassium ay hinahati ko lang. Hindi hinahati ko, ni konti lang binibigay ko. At may mga binibigay din ako sa kanyang mga biniblend ko, like carrots. Yung baby carrots, dinuduro ko at ibiblend ko, mas mabuti yung natural. Kaysa bumili ako doon sa store o sa Costco, nakalagay doon katulad ng ganito, no sugar added. Pero ang tamis naman, dahil palagay ko, ay wala na, naubos na siguro nilang piniinom ko sa mga bata. No sugar added ang nakalagay. Pero hindi ako nagtitiwala doon. Dahil siyempre matamis ang mga prutas. Wala talagang sugar, kaso matamis ang mga prutas. Ang ginagawa ko doon nilalagyan ko lang sa baso ng ganang dami at nilalagyan ng tubig. Yun, my friends and friendship. Yung mga diabetic person kasi, my friends and friendship, lalo na kung yung mga dinadialysis na tao, inaalagaan sila ng kanilang doktor sa kidney. Kaya ito lang naman ang tinetest parati sa kanya, ang albumin, ang calcium, phosphorus, at saka itong PTH intact, tapos yung potassium, at saka mayroong nakalagay ditong KTV adequacy, at ang hemoglobin. Ang hemoglobin niya, my friends and friendship, ang target doon sa kanya ay naging 8.7 pero naging normal na siya. Ngayon, naging 9.3. Kasi bumababa kapag dinadialysis, bumababa kasi ang kanyang hemoglobin. Kaya parating nga minomonitor yan ng doktor. At ito naman na calcium ay magaling. 8.4 ang target pero naging 8.8. Okay, sabi ni doktor, magaling yon. At ang goal na sa kanyang albumin ay 4.0 para nakakuha siya ng 3.9 at 3.8, which is magaling, kaya i-maintain lang daw. Kaya kailangan daw bumaba sa pagkain, kumain na ng mga medyo parang yung sinasabi na maybe low. Ito, ang mga test niya, okay naman siya, my friends and friendship, ang test ni Papa. Sana ay okay na ito. Kaya dati binibigyan ko siya ng saging na isa, ay tumataas ang kanyang potassium. Kaya ang ginagawa ko sa isang saging ay ginahatian ko lang ng ganito, yun ang kanyang dessert. Kaysa wala siyang potassium, mas mabuti meron. Minsan sa gatas, dahil binabawal din sa kanyang gatas, ang ginagawa ko, pag nagbe-blend ako sa kanya ng mga fruits, nilagyan ako ng kaunting milk lang. At least mayroong tumatakbo sa katawan. At medyo maganda rin ang hemoglobin niya, pero tinurokan pa rin siya ng ipogene, yung pagpataas ng kanyang hemoglobin. Sa calcium niya is okay naman, my friends and friendship. Maganda ang kanyang calcium sa bone niya. Maganda talaga. At ang albumin, ang phosphorus, maganda din. Kaya okay, sana magiging continue na ganito. Okay lang na gayong may sakit siya, basta importante okay ang mga lab tests ko, diba, my friends and friendship. Kain na muna ako. Ayaw kong antayin si Papa Dude. Kasi ayaw pa niyang kumain dahil parang sabi niya, parang nasusuka daw siya. Dahil yung kinain niya daw, sabi niya, baka sabi ko sa itlog. Kasi yun pa natin naman kinakain niyang egg. At saka sandwich. Sabi niya, nasusuka ako. Sabi niya, gano'n. Kaya pahinga ka lang muna. Sabi ko, at ako ay kakain na din at nagugutom na. Kain na tayo, my friends and friendship. Ito, nilagay ko na yung ulam ko dito sa aking plate. Konti lang na kanin ang kinakain ko naman at mahirap na tumaba. Pagdating ng lab test, tataas ang mga test sa'yo. Kain-kain lang ako ng kaunting rice. Masarap lang naman itong pampanok ng bagong loto, di ba? Kain na tayo. Napakinabangan ko ng aking tanim na kangkong. Natikman ko na.
Okay, hanggang sa muli nating pagkikita, my friends and friendship. Shout out sa inyong lahat. Ay sana huwag kayong magsawa na panoorin ang aking mga vlog. Thank you for watching, and shout out sa mga friendship ko na nanonood, sa mga silent viewers ko, sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo at shout out sa inyong lahat, at ingat lang kayo always. Bye-bye.